Kanang gisugdan ni Felix Manalo ni adtong 1914 sa Pilipinas nga gihinganlan niya Iglesia ni Cristo. Mao ba na ang ipasabot ni Cristo nga hiusahan na to? Ang akong tubag dili. Nganuman, kay kanang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, ngalan ra Iglesia ni Cristo ana. Ang kanang grupo nga iyang gisugdan dili na Iglesia ni Cristo, ngalan ra Iglesia ni Cristo ana. Nganuman, kay kanang pundok niya dili man na mao ang gisugdan ni Kristo sa Jerusalem. Kay kanang grupo ni Felix Manalo nagsugod na diri sa Pilipinas. Unya, samtang kanang Iglesia ni Kristo nga maogi angay usahan na to, nagsugod sa Jerusalem. Samtang ang kang Felix Manalo nga grupo gasugod sa Pilipinas ni adtong 1914. So dili na mao ang gisugdan ni Kristo. Kay ang gisugdan ni Kristo nga Iglesia ni Kristo kadtumang sa Jerusalem nga ang unang mga sakop mga apostol. Kung atong susihon ng grupo ni Felix Manalo nga girehistro sa SEC, siya biya may gasugod ana dinasin mga kauban, walang ko kami muras kung naamoy kopya ng Articles of Incorporation sa Iglesia ni Kristo. Dito nimo mahibaw-an kinsay mga kauban ni Felix Manalo sa pagsugod niya ana iyang grupo. Oh, mao na nga kung ibutang ta kanang maayo nang gibuhat nila nga black voting kay nag-usa sila. Foul na, naman. Kay dili man kanang grupuha mo ay dapat hiusahan na to. So bisan pag gausa sila anang black voting nila, murag maingganyo po ta, tuod no kay nag-usa, pero foul na daan kung hisgutan na to o tun-an na to ang Biblia kay dili man na maong grupuha ang pahiusahan. Kadtumang grupo gyud nga tinuod nga gisugdan ni Kristo sa Jerusalem ug unsa na nang grupuha karon mao toy ang hiusahan nato ug unsay mga sistema sa mga disiplina ug kung sa eleksyon pud ug unsay iyang sistema sa eleksyon mo toy pagasundo nato. Kay sa tinuod lang bisan pag for example sa Katoliko dili man ang sistema sa Katoliko sa eleksyon wala man tagi require og black voting. Ang sistema nato tagaan magkagawasan ng tao nga mopili kinsa iyang gusto. Then dayon secret man yun ang untang baluta, wali dita magistoryahan kinsa ang kanang atong gibutuhan. Mo nay pamaagi nato sa pagboto, wala tagi require og black voting. Bisan ganing sa Biblia wala man ang black voting. Okay. Ang atong simbahang Katoliko wala tabot gitagaan tag freedom. Mura pag Diyos ba nga gahatag freedom sa tao, wala siya pugsa. Di ba ang tao wala man pugsa sa Ginoo nga kinahanglan magbuutan ra gyud ka. Kinahanglan muadto gyud ka simbahan, ug di ka mato simbahan, tiwalag ka. Di ba? Hinoon gitagaan niya authority ang simbahan sa pagtiwalag. Pero wala gyud litra por litra sa Biblia nga kung di ka kaadto simbahan, ang Dios gyud moingon nimo nga tiwalag na ka. Dili. Hinoon na tiwalag sa Biblia kay instruction man sa Ginoo, prerogative mo na sa mga authorities nga kinsa tong itiwalag. Pero kana ganing isigutan sa nato, kana ganing pagtiwalag sa Iglesia ni Kristo para nako dili sila angay mohimo ana, wa sila authority nga mohimo ana. Kung ma-prove na to nga kanang ilang relihiyon dili si Kristo may gasugod ana o founder na. Kay kanagong iglesia o simbahan nga gipasabot ni Kristo sa Biblia nga dunay authority sa pagtiwalag, ag iya man ang gisugdan nga grupo. Dili man sabto na to nga kung bisag kinsa ray magtukod og relihiyon, bisag kinsa lang magtukod og iglesia din tungod kay naa sa Biblia ng pagtiwalag din tanan na anay authorities pagtiwalag dili na. Pareha na sa atong gobyerno god. Ang authorize sa atong gobyerno o kinsa ng mga pulis dihang legal nga naagi authority sila ra mga pulis, dili kay moingon ka nga mo claim na kag pulis ka nga wa ka mo eskwela sa pagka-pulis, dili. Kung kinsa tong authorize sila ra pod. Ingon na niya
kana agong iglesia nga gisugdan ni Kristo nga nay authority sa pagtiwalag, kadto man yun ang iyang grupo nga gisugdan. Nya kanang kang Felix Manalo, dili mas Kristo may gasugod ana. So, og buot na hunaon, dili na mao ang simbahan o iglesia nga gitagaag authority sa pagtiwalag. Muna nga ako sa akong kabahin kay sa akong pagtuo kanang gisugdan ni Felix Manalo, dili man si Kristo may gasugod ana. So para nako foul na ng ilang mga pagtiwalag, invalid. Invalid nga nang mayon kog invalid kay wala sila authority mo tiwalag kay dili man si Kristo maoy founder o gasugod sa ilang grupo. Gani kini no mga referensya di na manigar gyud sa Iglesia ni Kristo bisan sila gani sa ilang mga statement sa pasugo na sila statement nga dili sila musupak nga kining Katoliko mao gyud ni ang sinugdanan nga gitukod ni Kristo sa dihang wa pa kuno hinganlig Catholic Church nga ang ngalan pa kuno ani Iglesia ni Kristo sa dihang wa pa hinganlig Catholic Church mao ni ang Iglesia ni Kristo sa una mao ni Katoliko. So but pasabot nga uyon dahil sila nga kining grupo ha mao gini ang gisugdan ni Kristo. So kay mao man ni ang gisugdan ni Kristo, so mao ni ang naay authorities pagtiwalag. Dili ka nang gisugdan ni Felix Manalo kay dili man na mao ang gisugdan ni Kristo. Ang ila lang moingon sila nga asa dihang Iglesia ni Kristo pa ning Katoliko wa pa ni usba ang ngalan wa pa hinganlig Roman Catholic Church. Iglesia ni Kristo ni pero nawala na kuno ang pagka-iglesia ni Kristo ani kay lain na magngalan Roman Catholic Church naman. Na gibalik-balik na nako nigtubag sa mga exposition nako dili na angay tuuhan ano man. Kay hinganlan dahil sa laing ngalan mawala na ang iyang pagkasiya. Di ba? Si Simon sa dihang gitawag sa Pedro, makaingon ba ka nga kadtong Simon nga gitawag ni Kristo Pedro lain-lain tong nga tao? Si Simon sa dihang Simon niya ngalan sa dihang gitawag sa Pedro nahimo siyang duha ka tawo nga lain-lain? Dili oy. Si Simon gitawag man siya ni Kristo og Pedro, therefore usara di ay si Simon nga gihinganlag Pedro. Si Pablo dili man to Pablo ngalan diretso, Saul pa man to siya. Gihinganlan siya ni Kristo og Pablo, mao na nga si Saul sa dihang nahimong Pablo kay gihinganlan siya og Pablo, wala siya nahimong duha ka tawo nga lain-lain. No? Ang gihinganlan og Pablo si Saul ra pod. Di ba? So mao na so kanang ilang giingon nga tungod kay ang Iglesia ni Kristo usab mangalan gihimo mang Roman Catholic Church dili na Iglesia ni Kristo dili na mao. Kay ako gibalik-balik na gini nako mga igsoon. Ang una gyud akong description o katawagan Silbert. Dayon gihinganlan pugog Bobby as my nickname. Angga. Then pagkadako nako mahilig man ko butyag sa radyo, mahilig man ko butyag sa kamatuoran, gihinganlan na pug ko og Veritas kay kanang Veritas Latin word for truth man na o kamatuoran. So karon sa ato patulo na akong description. Silbert, Bobby as my nickname, Veritas as my radio call. Pangutana kay tulo man akong description, lahi-lahi man nga description. Nahimo ba kung tulo ka tawo? O usara gihapon ko bisag tulo akong description. Usara ko. So mao po na sa logic, simple logic, di ba? Ang Iglesia ni Kristo ila man ning giuyunan nga sa sinugdanan kuno sa dihang wa pa ni hinganlig Roman Catholic Church, mao ni ang Iglesia ni Kristo. Sa diyang gihinganlan na kuno ni Roman Catholic Church sa First Vatican Council, nawala na ang iyang pagka-Iglesia ni Kristo. Dili na angay tuhuan kay balik kay na nga pangunahuna. Nganuman? Yan naman, kay ako, si Silbert, gitawag og Bobby, gitawag og Veritas, wa man ko na nahimong tulo nga lain-lain. Usara man ko. Di ba? Si Simon gitawag og Pedro, usara man katao. Si Saul gitawag og Pablo, usara man katao. So, niuyon man ang Iglesia ni Kristo ni Manalo nga sa sinugdanan kuno wa pa kuno ni Roman Catholic Church mao ni Iglesia ni Kristo sa dihang gihinganlan na kuno ni Roman Catholic Church
dili na ni mao ang Iglesia ni Kristo. So mura pag ilang ipasabot ba nga lahi na ang Iglesia ni Kristo, lahi dili na mao. Kay ang gihinganlan og Roman Catholic Church, ang Iglesia ni Kristo ra man po di usara. Mao pagali mo ay tinuod nga Iglesia ni Kristo ang Roman Catholic Church, kay ang gitawag og Roman Catholic Church ang Iglesia ni Kristo ra man po. Aminado sila ana, dili na malain-lain kay usara man na. Bisan gani kung basahon ng Biblia, kung Biblia ra gyud mi atong basahon, ang pagtawag-tawag sa grupo ni Kristo dili biya kay usara. Kanang Iglesia ni Kristo lang dili. Gitawag po nig Iglesia sa Dios. Gitawag po nig Iglesia sa mga balaan. Unang Korinto 14:33. Gitawag po nig Iglesia sa mga hintil kay dunay hintil na kabig. Pwede po nig tawag og born again kay ang mga sakop na born again na nahimo ng Diyos nun. Pwede po nig tawag og chosen people. Christians. You know, historically, conciliarly, na ang mga obispo, sanglit sila man mo ay mga dagkog-langgo sa katungdanan, sila mo nag-specify sa descriptive, nga kanang itong official descriptive names mo na Roman Catholic Church. Di isa na ko na-discuss kayo. Samot kataas na nga topiko. So, mauna. So, kanang black voting sa Iglesia ni Kristo, dili na angay hiusahan. Bisan pag murag tamis na to paminahon ba kay nag-usa sila. Pero dili na angay hiusahan kay dili na maong grupuha ang angay hiusahan kay dili na mao ang gisugdan ni Kristo. Ang gasugod ana si Felix Manalo. Peace be upon him. Ato man ang gitahod siya. Katugaling pag separate niya, Katoliko man to siya, gabalin-balhin og laing grupo. Kay naa siya mga rason po, kay para ingon ko nun yan, sayop dito sa Adventist ngayang ibalhinan din. Nagbalhin-balhin hantod, nga murag nahimo na siyang ETS kuno din. Hantod, nagtukod siya giya. Nganlan niya ang Iglesia ni Kristo. Pungutan na, kisa may gisugod niya ito. Na maghimo siya laing grupo. Nga, human naman nasugdi ni Kristo ang iyang grupo sa Jerusalem, unya gisaaran pagyud nga dili maguba sa ato pa magpadayon. Sa Lucas 1:33 ang gingharian ni Kristo o Iglesia magapadayon. Nganong sugdan pa man ni Felix Manalo nga nagpadayon man ang Kristo. Mayon sila nga na apostasi man. Mo ibutang tan na ay naapostasi daghan kay na may gitagna po sa Biblia nga dunay manindog nga magtudlog binalitad. Pero wala man giingon nga ang tibuok magtudlog binalitad. Kay kung ang tibuok po magtudlo og binalitad sa ato pa matutal apostasy gyud maganap ang tibuok kapag talikod sa ato pa way mabilin sa ato pa wala kapadayon di ay. So wala matuman ang Lucas 1:33 nga kinahanglan matuman kinahanglan sa Biblia magpadayon. Bisan ang ganghaan sa impierno dili makaguba kung natutal apostasy tibuok yung natalikod. Sama sa gitudlo sa mga Mormons gali makaingon ko nga ang Mormons may nakaunaan ng doktrina nga total apostasy kanang ganap nga pagtalikod. Dili man kanang Iglesia ni Kristo may unang nagtudlo ana. Kanang total apostasy, ganap nga pagtalikod, tibuok nga pagtalikod sa Iglesia, dili si Felix Manalo may gaunaan na teaching. Kanang interpretation nga ang tibuok Iglesia ni Kristo, tibuok na apostasy, mo nang wala kapadayon. Nang kinahanglan na puglaing messenger, dili na angay. Kay sa Biblia ang giklaro ang last messenger si Jesus Christ ra. Klaro kanang sa Book of Hebrews 1:1-2 na sa karaan but pasabot sa Old Testament ang Diyos nakigistorya pinagig mga propeta sa kaulahi ay mga adlaw kun last days ang Diyos nakigistorya pinagi siyang bugtong anak but pasabot si Jesus Christ. O sa to pa ang last messenger si Jesus Christ. Kanang last days nagsugod na panahon ni Kristo. O na Hebrews 1:1-2. Kanang kaulahi ay mga adlaw ang ipasabot anak kadtong pagsugod ni Kristo sa iglesia mo to. Ito pa siya ang last messenger.
Dayon, kay wa man po to siya magdugay diri kay namatay to siya. Di gipatay, di nabanhaw, di nibalik siya yang amahan. So ato ding kinsa may iyang representative mo to nga maklaro man na iyang gipasabot kinsa iyang representative si Pedro, kay siya may giingnan Pedro ati man na ang akong mga karnero. So siya may silbing universal pastor, siya may visible head diri sa yuta, representative of Jesus Christ. Na. So ang hiusahan nato kung buot na hunaon mauning Roman Catholic Church. Kay naa diri sa Roman Catholic Church ang representative of Jesus Christ nga gitawag na turon og Pope. Kaya bang maingon sila nga kanang doktrina ng Pope imbento na niadto ng ikapitong siglo ga sugod, kay kanang termino nga Pope awahira na imbento. Na mura ba gipasabot nila nga tungod kay naimbento ng word nga Pope awahin na niadto ng ika-6 o ika-7 siglo sa to pa kanang pagtulon-ana didto na niadtong tuiga kasugod tuo mo na dili kay mura man adi kay mura mao gyud ila mang gipalutaw nga ang ngalan mo'y nakapatungha sa butang gihinganlan. Mura ba nga ang bata mo'y nakapatungha sa bata dili ang bata na ana awahi hinganli, di ba? Awahi ang ngalan sa bata dili kay paghingalan sa bata mo pay pagtunga sa bata. Kana pong katungdanan sa pagkapo dili na sabton sa diyang na imbento ng termino nga Pope ay panhatungha ng katungdanan ni Pedro dili naana ng katungdanan ni Pedro awahi na hinganlig Pope. So nakuha ninyo. So ayaw mong tuoan ng argumento nga kanang doktrina nga Pope niadto lang ng ika-6 nga siglo nagsugod ng doktrina. Mahimong ang termino dito niadto nagsugod, pero ang gihinganlan anang termino na wa pa na hinganli. Kay ang gihinganlan anang kanang termino nga Pope mao man na ang katungdanan ni Pedro. Order of the case nga dugay naman na. Dito pa na pa mas Kristo na katong pag-ingon ni Kristo ni Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa ginghirayan sa langit, katupong sa Juan 21:15-17, katong taliabot ng musaka si Kristo sa langit, nga iyan yung i-turnover ang pagkalabong pastor ni Pedro. Ingnan niya nga, Pedro, ati manang ako mga karnero. Dugay na nagitahas ni Kristo ni Pedro, awahi lang hinganli o Pope. Pero ng kapila dyan ko ka-enkwentro mga debate ani. Roman Catholic Church na asimbol na First Vatican Council. Sa ito pa, natukol din ng Roman Catholic Church 1870 lang, 1870. So, mao gyapon tong atong line of argument sa ito pa, paghingalan anang Roman Catholic Church, mao pa pagkasugod sa Iglesia Katolika, dili kadugay na 33 AD good. Pila na ka-popes ng labay, aya pa asimbol ng Roman Catholic Church. Naana ang grupo, awahi lang iyang description nga kanang pagkatibuok ba pag-asimbol Roman Catholic Church. Pero dugay na ning grupo ga-exist, awahi lang na asimbol lang iyang mga description nga gihimong opisyal. Kinaaman po'y authority ang mga bishops kay mga leaders man sa paghimog mga description. Okay. Naaman po sa Biblia, Jeremias 31:21, butangig mga description o mga ilhanan ng dalan. Kisa mo ng dalan si Kristo, iyang iglesia, iyamang lawas. So kay lawas man niya ang iglesia sa to pa pwede po matawag og dalan. Butangan kunog mga description, butangan kunog mga ilhanan. Jeremias 31:21. So, klaro na. Jeremias 31:21, butangag mga description o mga ilhanan ng dalan. Si Jesus Christ mo ng dalan sa atong pagtu-Kristiyano. Kay ang iyang iglesia, lawas man niya. Sa ito pa, dalan po, kay lawas man niya ang iglesia. Butangag description. Kinsa may nagtuma na, di ba, mga obispo. Kay kung magsalig lang ka ng kanabang name tag nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Diyos, kopyahon man na. So, saan man na ito pagtino sa tinoo, kadtong sa mga ilhanan para sa kwarta. Di ba ang kwarta na to dili man igo ng kanang name tag nga
kanang iyang numero, kanang manitan 1,000 bill, 500 peso bill, dili na igo kay pwede man ang kopyahon. Muna nga ang mga authorities nga muhimo kwarta, ang central bank magbutang sila mga ilahanan, mga description sa pag-ila unsay fake, unsay dili, di ba? Mao pod. Mao na nga kanang kung naay grupo moingon nga Iglesia ni Cristo may, Church of Christ may, Iglesia sa Dios may. Ayaw sa tuod yan, kay bisan kinsa pwede mo kopya ana. Kana lang Church of Christ, dili raman si Felix Manalo may gamit ana. Kato si Campbell day na may Church of Christ pod nga dili tukod ni Felix Manalo nga motuora pod nga Dios si Cristo. Nya kanang Felix Manalo dili nga may tinuod ana ron. Di ba? Munay kuan dia. So mao na, no? So ngano akong klaroon sa inyo nganong kanang black voting sa Iglesia ni Cristo dili na ang hiusahan. Unang-una wala na sila'y authority nga moimposara na. Ngano? Kay dili si Cristo ang gasugod anang ilang iglesia. Si Felix Manalo. Ang iglesia nga dapat iusahan na ito. Katong gisugda ni Kristo niya kay mo maning Katoliko. Silang pasugo, klaro gali na. Ang Iglesia Katolika sa pasimula, siya ang Iglesia ni Kristo. Unya, dito naman noon sila nito o atong Iglesia ni Kristo kuno nga gisugda ni Felix Manalo. Nga kung atong sabtunog ayo, ngalan ra may Iglesia ni Kristo na ang pundok dili man. Nganong makaingon ko na kay ang pundok gud ni Kristo, si Kristo nga sugod. Ug mao to ang Iglesia ni Kristo gyud. Unya kay ang gitawag nila Iglesia ni Kristo, ang gisugdan man ni Felix. So munang makaingon ko nga ang Iglesia ni Kristo anong grupo, ang ngalan ra pero ang grupo dili Iglesia ni Kristo ano man. Kasi kang Felix Manalo man na. Mura man nag kanang ilimnon tandaway na ay original. Pero pananglit na maghimo po butilya, then awaton po niya, nabutangan po niya tandaway, ya dili na original. Kaya lahi man tong original, di ba? Pero dili ka kabantay kay maayo kay pagkakopya. Din og makaatik na ka, di man ni original. Ang name tag raman day mo tandaway. Hagingan lang di mo rin itandaway. Mo na nahitabo na magpasilo ako ni katawa ko kay example ni. Daghang kayong nauwat ana. Noon sa bagay na mas Biblia ng massive deception. Napagani ka ng CCF po doon pastilan. Mahirap mo kayo mutudlo na ilang leader ka na si Peter Tanchi. May kay daghang kayo na daniya na. Kuhan ko no, CCF, sa manang CCF, Christ Commission Fellowship. Kung sabton si Kristo kuno'y ga-commission nila, kanus nga kung basahon na to ang Biblia, ang gi-commission ni Jesus, mga apostoles man. Then kung wala na itong mga apostoles, siyempre, ato din subayon, kinsa man itong nakasunod sa ilang authority, sa ilang nasumpay sa ilang grupo niya, Katoliko man. Buot pasabot, ang gi-commission yun ni Kristo, mga apostol, nga ang nisumpay nila kay doon na may mupuli silang katungdanan ning mga bishops ni Katoliko nga nagpadayon hangtod karon. Mao ni ang tinuod nga gikomisyon. Dili nang kang Peter Tanchi kay diri na sa Pilipinas gusugod 1984. Mingon sila nga Biblia may gitudlo niya. Sa tupaday kung naday grupo ron nga awahira ang itudlo Biblia din moingon na day gi-commission man pagpila man day ka grupo gi-commission ni Jesus. Nya na may statement si John dia sa 1 Juan 2:18 ug 19 nga na may mga nibiya sa grupo nga gisugdan ni Kristo nga gitawag alig mga antikristo. Na yung sa na to pag-harmonize na ron nga dugay naman na sugdi ni Kristo iyang grupo niya gapadayon niya kadtong nibiya ani tawag og antikristo na. So kanang mga nagtukod-tukod gigamit nila ang Biblia, ang ilang mga teaching siguro gipangkutlo sa Biblia, pero ang ilang grupo dili si Kristo may gasugod ana. Kay kung moingon puta nga puros na tinuod
Nagtudo, nagsinumpakyay, wala mo wala mo pailalom sa representative of Jesus Christ sa Pope, niya, panaghiusa rin na. Nga ang giingon ni Kristo dias, giingon dias Biblia, usa ka pagtuo, usa ka panun, o usa ka magbalantay. Nakisa man ang magbalantay si Jesus Christ. Di ba? Unya kay tuwa naman siya sa langit, ato ding tanawon og ayo ang Biblia. Kinsa may iyang gipasabot nga representative niya si Pedro man, Juan 21:15-17, Pedro ati man lang ako mga karnero. So, pasabot kanang katungdanan ni Pedro mao nay silbing magbalantay nato karon sa kalibutan kasi Kristo tuwa na mas langit. Niya kay nabakante man tong posisyon ni Pedro kay namatay naman to siya. Nya tan-aw nila to 15 na puli nila di ra ba na matubag sa Biblia mo nang sayop gyud ng Bible alone. Okay. Yan na sa list of popes na to makita 15 na kapuli ni Pedro. Clemente, Cletus, Anacletus hantod sa karon. So, diya ta mo pa ilalom, usa ka panun ubos, usa ka magbalantay. Kristo man na, iyang representative si Pedro. Then, siyempre, kung inig ka bakante, doon mo puli. So, kana ang katungdanan mo mo pa ilalom. Ta kay usa ka panun, usa ka magbalantay. Nya karon. Kung mingon tag Kristiyano ta din, wala ta mo pa ilalom sa Pope nga successor of St. Peter. Di naghimot ang atong kaugalingong grupo nga mao man ni angay hiusahan ug unsay mga sistema ani sa eleksyon mao ni hiusahan. Dili nang black voting kay wala na gitudlo sa Iglesia Katolika nga kung mag-eleksyon black voting. So dili na angay hiusahan nato. Din ba tingali mo ingon na Iglesia ni Kristo nga sa ato pa kanang inyong sistema sa eleksyon nga tagaan o kagawasan ang mga sakop magpili kinsay botohan. Unya maglain-lain man gyud. Sa to pa wa mo nag-usa, sayop man ang prinsipyo. Gausa gyapon ming mga Katoliko sa sistema nga gitudlo sa simbahan. Kay ang simbahan giingon nga sa eleksyon tagaan ang matag usa nga makapili sa ilang gustong botahan. Then, kung ang mga Katoliko musunod ana, gitagaag freedom, dili na sabton nga kung maglain-lain ang gibutuhan, wala na gausa gyapon mi sa sistema nga gitagaan ang mga sakop nga libre, gitagaag freedom kinsa ang ilang butuhan. Hiusa gyapon na. Kana ding mag-conclave ang mga cardinal. Na kanang mag-voting sila. Naghiusa sila pag-conclave. Bisa na nga, wa sila magparehas siguro kinsa ilang gibutuhan. Kaya kay ang sistema nga gitudlo nga libre ang matag usa mo pili. Then gisunod na sa mga kardinal. Di gausa sila kay mo na instruction, gausa ang mga kardinal sa pagpili. Pero gausa pud sila sa ilang sistema nga gitudlo nga matag usa libre upili. Then dito na day na iphon na og kinsay silbing labaw mo to'y silbi day i-elect nga successor of St. Peter Pope. Gausa ang mga kardinal pag-conclave sa sistema sa eleksyon. Usa gyapon na. Ang mga Katoliko gausa pud sa sistema nga ingon ana nga wala ta wala ta diktahe. Sa pagbali-baliyon, bisag ka ng Biblia, himo na itong example. Unsa may example sa Biblia kung mag-eleksyon o dunay kanabang katungdanan mabakante, wala gi black voting anak. Kung maghisgot ang example nga ang bakante nga katungdanan gipulihan, example, katong himo na itong example katong kang Judas. Sa dihang nabakante ang posisyon ni Judas, di ba nag-elect sila puli, black voting ba ito? Dili, nato'y duha ka silbing kandidato. Then wala pag yun nagiingon nga, nag-ingon sila nga, si Matias na diretso, si katukisa man tungo sa wala. Garipa pa gani ito. Di man ni haripa to, kinsay naripahan mo, igihimong puli ni Judas. Dili black voting. Di ba? Bisag kung sao balikwat na
Biblia kung eleksyon niya mangita tag example kato ramang nabakante ang katungdanan ni Judas ang gipulihan dili man to black voting, ripa. Unya kung ma-prove gyud na-prove naman nato nga kining Roman Catholic Church mao gyud ni ang tinuod nga Iglesia ni Cristo, sa to pa ang mga kardinal o mga obispo mo'y magbuot unsay sistema sa eleksyon. Ya, kung sundo na sa mga sakop, gausa gyapon ng mga Katoliko. Mas nindot pa kay ang matag usa gitagaan pag kanang free will o kanang kagawasan nga magbutas. Sa Iglesia ni Cristo kanang ilang black voting, wala makapili ilang matag usa ka sakop kay na pipila ra man ka tawo nga buot. Nga ug unsa ilang napilian mo din to idikta sa mga sakop black voting na mga napagidili maayo nga mga panghitabo ana. Ikato mga politiko, mangulitao man din sa Iglesia ni Cristo. Dili na. Sumo na nga kanang black voting sa Iglesia ni Cristo. Nag-usa tuod sila pero dili na mao ang angay hiusahan kay dili man kana nga sistema sa pag-elect wala man nagitudlo sa mga authorized nga mga obispo. Wa man nag-ingon ang mga obispo nga mag-black voting kay ang mga obispo man ang successor sa katungdanan sa mga apostoles mao nang sila mo'y magbuot unsaon ang sistema sa eleksyon. Wala man mingon ang mga obispo black voting ato wala. Nya nganong mutuo man ta ato mga ministro lang wa man ti authority. Asa magikan sila authority nga sila bago itong giingnan sa Biblia, ang inyong idili, diri yuta, idili sa langit, ang inyong itugdili. Ang giingnan ni Kristo anang authority sa binding and loosing, ang inyong idili, diri yuta, idili sa langit, ang mga apostoles. Sa ato pa, wala naman ang mga apostoles, kinsa may successor sa mga apostoles? Mga obispong Katoliko. Hatag lang tagduha ka example. Obispo Ignacio, ikatulong obispo sa Antioch, disipulo ni Apostol Juan. Dili man to obispo ni Felix Manalo to. Wa man to'y koneksyon. Si Bishop Polycarp, disciple of John gyapon, Katoliko gyapon nga bishop. Unang mga ikaduhang siglo pa na, tulo. Wa pa 1914. Ni Felix Manalo, wala pa. Sumaw na. Ang authority na sa mga Catholic bishops, cardinals, wala sa mga ministro. Okay? Creation na nila ilang grupo. Niya ang maghatag og authority ang mga apostol, laying of hands man, kanang pagpandong sa kamot. Niya kanang ordination sa pagka-ministro sa iglesia, wala na mukunik sa mga apostol. So ito pa kanang ilang mga meeting o kung si tawag nila kanang mag-meeting ilang sanggunian. In the first place, wala na sila authority kay dili man na maong grupuhang gisugdan ni Kristo, so wala na sila authority mag-meeting. Siguro okay sa atong gobyerno kay wa may ang balaod na to may gipalabi nga relihiyon, patas man ang lantaw. Pero kung maghisgot ang Biblia, usara ka grupo ang gi-authorize ni Kristo, ang iyang grupo, ang mga apostoles una, o kinsa po itong gi-authorize sa mga apostoles na nila ang authority. Kay mga bishops man kung iyo na tanawang Biblia, sample buhat 1:20. Kanang katungdanan sa mga apostol, gitawag po nag-bishop, bishopric. Sa King James Version, basahan na. Katong example nga, ang katungdanan ni Judas sa pagka-apostol, giingon to, and his bishopric let another take. No? King James Version, Acts chapter 1 verse 20. Ang katungdanan ni Judas apostol gitawag og bishopric. Okay, mao na din na sa history ang sumusunod sa mga bishops o sa mga apostol gitawag nag bishops. Wala na giparehas sa mga apostol kay mura gi-exclusive nila na munang nabatasan na dayon sa tradisyon nga ang successor sa mga apostoles tawag og bishop. Wagali gitawag og bishop ng karon na mo yung ipagtawag bishop ng Kamanalo. Bisan pag gamito nila ng description nga bishop, dili man po ng grupo ko maangay kaya dili man mo ang gisugdan ni Kristo. So mao na nga kanang black voting sa Iglesia ni Kristo.
dili na angay hiusahan. Unang-una tungod kay dili na mao ang grupo nga gisugdan ni Kristo. Si Felix Manalong gasugod na mo nang wala na sila authority. Wala na authority ng ilang mga council kung doon na mangali sila council. Murag lain ang ilang term na dili council. Murag meeting lang no, ng mga pagtitipon. Muna, unang-una walay authority sila nga mo imposar anak kay kanang ilang grupo dili na tukod ni Kristo. Bisan pag-ausa sila. Kay dili man tanang panaghiusa sakto. Ang pahiusahan sa Biblia ang gisugdan ni Kristo. I-prove sa nila mao na gisugdan ni Kristo. Kanang ilang grupo dili sila kaproba na. Ang ilang pagproba na mag-imbento sila interpretation. Mingon nga natalikod tong gisugdan ni Kristo mao nang ipaabot si Felix Manalo nga last messenger. Wa man na gitudlo sa mga apostol, maigo man ka sila ng tudling nga ilang gamit-gamiton atakis katoliko kanang mingon nga katong ningon si Pablo ayaw mo to sa mga magtudlo og wala na mo gitudlo. Kay ngano gitudlo dai sa mga apostol nga si Felix Manalo ang last messenger ulaw. Na tanawa mo gamit sila ang magdugang silutan, dugang man nga teaching, wa man na gitudlo sa mga apostol. Mingon sila nga, wala na litra por litra, pero gipasabot, pasabot nga dugang. Diba? Igo sila, pero si paritapik ng ilang kanang Galatia 1, nga ilang i-atake na to, na ay very convincing argument ang Katoliko na. Unsaon na pag-interpret nga wala na siya kapasabot nga tanang kamatuuran na sulat sa Biblia o gula sa Biblia di tinuod dili na naon pag sabot kay pagkadaghang tinuod nga wala malitok litra por litra sa mga apostol pero tinuod gyapon kana lang paggamit sa pulong Trinity wa man nagigamit sa mga apostol pero tuo na to na kay ang gipasabot ana naman po sa Biblia sa kadyo sa tulo ka persona wa gali mo gamit ang mga apostol og pulong monotheism. Wala. Kita na gigamit na nila. Pero anong mutuuta ng monotheism bisag wa na malitok sa mga apostol kay wa man gina naswat sa Biblia. Pero mutuuta ng monotheism kay ang buot ipasabot mutakdo man po sige tudlo sa Biblia. Unsa man ang monotheism? Usa ka Dios sa tulo ka persona. Aw dili. Ang pagtuo nga usa ra Dios mo na monotheism kay katong usa ka Dios sa tulo ka persona gitawag man tug Trinity, di ba? Ang pagtuo nga usa ra Dios mo na gitawag monotheism pero di ta kabasaan na sulod sa Biblia ang gigamit na sa mga apostol. Una. So muna nga kung doon na tayo mga terminos Katoliko nga wala gamit sa mga apostol, okay ra man na kay dili man asabton nga kung wala na malitok sa mga apostol dili na natuan dayon kay depende man na sa unod kay naman po'y paglambo nga wala pa panahon sa mga apostol nga wahira na to gihimo kana ding pagbutang og chapter og verse sa Biblia wa man na mahimo sa mga apostol tungod ba kay wala nila mahimo din ang mga obispo na gihimo na sayop na ang mga obispo kay ilang gibutang og chapter og verse dili sayop na no katong pag-decide, pag-canonize pila ang officialist sa New Testament nga ni-decide ang mga obispo niya itong Council of Rome nga kinirang 27 muy atong officialist sa New Testament wala man na mahimo sa mga apostol but una-unaon dugang raman ang buot-buot sa mga obispo nga wala na himua sa mga apostol pero nganong nituo ta dili lang gali kay Katoliko mo nagtuo na bisan mga Protestante ni apil og tuo nga wala man nag-ingon ng mga apostol na wala mag-decide ang mga apostol sa ilang council sa Jerusalem nga nag-ingon sila nga ang officialist sa New Testament 27 lang nga niadtong panahon nga wasadihang wala pa gipilian sa mga obispo unsay i-appeal sa New Testament daghan kayong sinulat ang mga Kristiyanos dili lang 27 15 nagbuot, nagpili nga aron i-appeal sa New Testament, mga bishops na nga successor sa mga apostol. Council of Rome 382. Gi-affirm sa Council of Hippo 393, Carthage 397, ug sa uban pang mga council nga gi-reaffirm.
Gani kanang New Testament gi-compile man sa Katoliko din gipilian din gibukbayn gitapad din sa Old Testament. Wala gali magsugos Kristohan na ngayon na nauna. Bisa na mga apostol wagid sila mag-ingon nga magkining atong ipanulat atong tapokon dayon ang Old Testament dayon ilangkob din nato na yana. Wa di ta kabasa sa Biblia na nga sugo na sa mga apostol kinsa may gabuot-buot anang kanang New Testament pilian din ug nanay mapilian i-compile na itapukon din itapad sa karaang tugon. Kinsa nga apostola gaingon na kinsa Ginoo gaingon na kinsa gabuot-buot ana mga obispo ra successor sumusunod sa mga apostol nganong mutuo ta ana bisag wala na giingon sa mga apostol silang panahon kay ang nakasunod sa authority sa mga apostol mga obispo man. Klaro man na, giingnan ang mga apostol ni Kristo, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Mga apostol giingnan na. Yan, hinumdum ko nga, nainiingon ako ba na ba nga? Mga apostol ra may gitagag authority, way labot ng mga sumusunod, sayop na, kay ang kanang authority, katungdanan, mapanunod na kung kinsay mapuli, ba ng presidente. Kinsay nakalingkod nga presidente anang tuiga. Ug ilisda na po siya, ang iyang authority, mapasa po sa musunod. Unsa tong authority ni Duterte, mapasa ni Bongbong kay siya naman po ay presidente. Mao na. So kung ang mga apostol na sila authority sa binding and loosing, mo bitaw nga council sila sa Jerusalem, usara po ilang council na himo. Di ba? Oh. So, mutuo ta atong council nila, meeting nila sa Jerusalem, tungod sa anang binding and loosing ang inyong idili sa idili sa langit. Ya, doon na galit tayo prueba nga, doon na sila giusob ato katong Council of Jerusalem. Nga sa Old Testament, di ba, ang kinanglan, dili ipasakop ng mga hintil kay mga Hudiyo ra. Pero sa Council of Jerusalem, gipaklaro nila nga, dili na i-appeal na ang mga hintil. Diba? Nganong mutuo man ta sa Council of Jerusalem, tungod kay ang mga apostol na sila authority nga maghimo og council. Dili nang sanggunian sa ni Felix Manalo, wala na. Diyan karon sa atong panahon ngano ang mga councils Katoliko tungod kay ang sumusunod sa mga apostol base sa history, mga obispo man. Oh. So, kung ang mga Katoliko nituuan ng Council of Rome, Council of Hippo, Council of Carthage, Council of tanang council sa iglesia sa Katoliko, nganong mutuo ta? Tungod ka na tay premise ana, katong Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem noon, napa sila Jewish prohibition ato kanang dili pagkaog dugo nga ilang giimposar. Pero dili to universal law kay pang Jewish ramando. Sa Council of Florence wala to kay gi-Christianize ang mga bishops na ingon nga atong i-Christianize tanan atong tradition atong mga pamaagi. Okay, lambo naman kay tagkahibalo. Di man ta obligado atong mga Jewish prohibition. No? Bisag ang mga apostol doon na sila gi-appeal. Pero kanang mga prohibition gani nga pang Jewish ra, pwede man na usbon kay kanang mga balaod nga ceremonial, mga disciplinary, pwede man na mausub sa mga later authorities. Para sa guna sa tong gobyerno, ang mga congressmen o mga senador, pwede man sila mag-revise og balaod, di ba? Kay sila man mga lawmaking body. Iyon na po sa unsa to mga balaod nga dili moral, pwede pang usbon, ang mga authority sa iglesia pwede mag-usab-usaban na. May makatingala na, no? Mubitaw nang maingon sila nga naman sa Council of Jerusalem, dili ipakaog dugo niya ang mga sa Katoliko ron, ipakaon naman. Ipakaon na, kay gi-repeal man na itong Council of Florence. Kung naa ka panahon sa mga apostol, obligado ka ato kay mo man to ilang disiplina nga dili pakaon ng dugo, pero tanawon nimo ang history sa dihang wala na mga apostol lang ilang mga successor, ilang mga sumusunod nga nakasunod silang authority, mga obispo man unya ang mga council na kay kuan na valid mo na.
Kay magsige man nag-meeting kung dunay mga problema ug unsay ipang-amin nga mga balaod nga pwedeng mausob. Kay abi nimo ang iglesyang tinuod na may authority sa pag-usab-usab og balaod. Hebrehanon 7:12. Katong mga balaod nga disciplinary ang dating, juridical, ceremonial, pwede na usab-usabon. Hebrehanon 7:12, ilisan ng pagkapari, ilisan usab ang balaod. Oh, di ba? Usara gyud ka balaod nga pwede dili usbon sa mga authorities. Kanang moral. Pero kanang ubang mga balaod pwede na pangusbon. Kanang dili pagkaon sa dugo, dili naman na moral. Kuha na kanang disciplinary na sa ilang panahon o ceremonial ba o unsay tawag na. Basta di na moral kay kung moral pa na nanas na pulo kasugo. Di ba? Sa universal teaching ni Jesus nasa gospel, wa man na niya idili ng pagkaog dugo gani ingon pa may siya iyang dugo ug iyang lawas ipakaon, painom, di ba? Pero katong Council of Jerusalem kung nailalom tato dito tanataw panahon sa mga apostol, obligado ta musunod ato kay mo man to ilang disiplina silang panahon. Pero sa diyang gi-refill na sa mga later successor, mga bishops, di na po ito na ito sundon. So, kanang Iglesia ni Cristo, kung saksi niyo ba, o guban pa nga, nihuyo na sa Katoliko nga, pwede niya kanunong baboy, isdang wala himbis kay wala man ilabot, nga kanang kasabutan na wala na ilabot sa Christianity. So, munang dito obligado na. Hasta po ng kosher law. Ang mga Iglesia ni Cristo, saksi niyo ba, nakasabot sila sa teaching sa Catholic nga pwede na kanon ng baboy, pero kanang dugo lang nila ipakaon, agi sa Council of Jerusalem. Wa man sila kahibalo nga kadtong prohibition sa Council of Jerusalem pagkaog dugo, dili to universal rule. Disiplina to sa ilang panahon nga pwedeng i-refill, pwedeng usbon sa mga later authorities. Sa rason nga dili to universal law. So kay dili man to universal law, so to pa pwedeng i-refill, pwedeng pawalang bisa, kaya naman po authority ang iglesia binding and loosing, pagdili o pagtugot. So muna nga gi-refill to sa mga bishops sa Council of Florence kay dili man to pang universal. Pang Jewish naman to, temporal man to nga restriction. Now, asa man na ito mahibaw ang universal rule ni Jesus na sa gospel. Basahan ng tibok gospel, di ba? Wala mag-iyon si Kristo nga, dili ipakaon ng dugo. Di ba? So, mo na itubaga na mayon sila. Nga nung kaon naman mo ginuguan, wala na idili ni Kristo sa universal rule. Gidili lang na panahon sa mga apostoles. Gani, wa may record nga tanang mga apostol nga naguna-huna agad to. Si James ramay naglitok ato nga wala ampoy ni supak mutong ilang na carried to sa Council of Jerusalem nga doon na sila disiplina nga dili ipakaon ng dugo. Di ba? Pero balikon ko, dili to universal rule. So pwede tong usbon, dili to ipatuman sa mga later authorities nga mao ang mga bishops. Nahitabo man yun sa Council of Florence, naingon man ang Council of Florence nga di na nato ni appeal ning prohibition sa pagkaog dugo kay dili man ni pang universal nga balaod, temporal, disciplinary ra man nga nature. So sa atong authority nga natay authority sa binding and loosing, pagdili og pagtugot, pwede nato ning walaon. Pero wala sa mga bishops ng moral law kay pang everlasting man na. Rasa ng sabat nga iyang moral essence pagsimba, di mo na mawala ng pagsimba. So, mao na. So na, di nadaghan na itong topic, dili lang kay Black Booty. Okay. So, ato na ning tapuson. Kung nalimtan ako about ani nga topic, sa sunod na lang po. Basta kanang black voting sa Iglesia ni Cristo, nganong dili na angay hiusahan. Unang-una, tungod kay kanang ilang grupo, dili na ang usahan, kay dili na mao ang gisugdan ni Kristo. Then, ikaduha, ang black voting nga pamaagi sa eleksyon, wala gitudlo diri sa Bible. Ang Bible gatudlo og panagiusa, pero never nga gi-specify nga kung mag-eleksyon, ingon ana, black voting. Dili.
sundo nato nga pamaagi sa eleksyon, ug unsay gihiusahan sa mga obispo nga gialaw nato. Nindot pa kayo ang gi-require nato sa mga bishops, wala pa tad gipapili pa ta. Kinsay atong gustong ibutahan. Whereas sa kanang mga ministro, pila ra ka tao ang gabuot. Di nila nang idikta sila mga sakop din tanan mutuupod nga. Dili man wa man nagitudlo sa Biblia. Nya mayon sila, kami mo insakto kay gausa me. Kay ngano, tanan daing panagiusa correct. Dili oy. Balik ko na ko to kung giingon ka ganina. Naay mga kawatan gausa, naay mga tulisan gausa, sakto ba sila? Dili. Ato lang sulayan bi atong i-grant pananglit kung maayo ng black voting. Ibutang ta lang maayo ng black voting kay panagiusagod. Pero musango na sa authority. Kay dili man kanang grupuha ang gitagaag authority ni Jesus Christ. Kay ang grupo ni Felix Manalo never gyud ni gitagaag authority ni Jesus Christ. Kinsa nga grupo o simbahan o iglesia ang gitagaag authority ni Jesus katong iyang gisugdan una mga apostol. Dayon, kinsa may nakasunod ana? Kinsa may nakasunod sa authority ni Peter? Kana mang list of popes. Kinsa po'y nakasunod sa ubang mga apostol? Mao man tang mga obispo. Ito pa, Peter and the apostles, pope and the bishops, mo na'y successor sa mga apostol. So, kining grupuha ang hiusahan o gunsa may idikta ani nga sundo na to kay gitagaan man nig authority ang inyong idiliw gitugot mo na'y sundo na to niya mga obispo wa man magtudlo og black voting. So, dili ka ng black voting mo iusahan. Kay, imbento ra na sa mga ministro ni Felix Manalo. Diba? Sa pagtapos, maingon ko, dili sabton tungod kay gahiusa ang mga iglesia ni Kristo, correct na sila. Kay dili tanang panaghiusa, dapat natong tuhuan nga husto. Kay bisan ang mga tulisan o kawatan ay mga grupo nilang gausap po sila pero dili sila husto. Ang Iglesia ni Kristo ni Manalo, dili ang hiusahan kay dili si Kristo mo tinuod nga gasugod ana si Felix Manalo nga walay authority nga mo himo ana. Nahimo lang na niya kay ang atong gobyerno wala may official religion nga gausa ta ana. Ang atong gobyerno naa may pagka relativist. Meaning, tanang magtukod o grupo, tag-respetuhan nga but pasabot mo na ilang truth, then sapik laing grupo mo, na ilang truth, bisag managlahi. Murag ang gobyerno, murag makasubo kus pag-ingon ba nga na ay pagka-relativist. Pero dili na mo igitudlo sa atong pagtuo. Usara gyud ka pagtuo ang gitukod ni Jesus Christ. Niya siya mo ay Pangulo, then iyang gipasabot si Pedro iyang representative sa dihang musakana sa langit. 1:21 kitsi 17 naingon si Kristo ni Pedro, Pedro atiman na ako mga karnero. Pagkabakanti sa katungdanan ni Pedro, tanaw din na to. Di na matubag sa Biblia na sa list of popes. Sa Wikipedia makita na. So kanang grupuha, kanang naay pope mo'y angay na tutuhuan. Dili ng executive minister wala na. Di na masumpay ni Pedro. Si Kibuloy dili po, si Peter Tansi di po. Ilan ng mga imbento. Nga mura po silang tinuod, kaya gigamit man nilang Biblia. O bitaw katong CCF nga akong namit na kailan ako, naka-dialogue na ko. Ingo ka ng mga Bible verses nga inyong ipangkutlo. Gihimo na ninyong icing. Gihimo ninyong, parang inyong sugar coat sa inyong grupo. Parang dunay mo tuo ninyo. Diba? Sa kanang cake bitaw butangan man nag-icing pang-inggan nyo man aron nindo tanahon. Oh, di ba? Aron mo palit yun ang tao kay nindo tanahon agi sa icing. Oh. Mo po na ka na mga grupo tukod ng mga tao. Dili man na kang Kristo kay dili mas Kristo may gasugod dili ginatinood. Pero aron dunay mo tuo icingan daig mga Bible verses. O sugar coating Bible verses mo to kung giingnan siya nga dili lagi si Kristo may gasugod ana inyong grupo kay kanang CCF si Peter Tansi ana gasugod sa Pilipinas wala na gi-commission ni Jesus Christ kay ang gi-commission ni Jesus Christ
mga apostol man. O kinsa ang sumusunod sa mga apostol, dito ta makikhiusa. Nya kay kung tanawon sa history, kanang grupo sa mga apostol, sumpay na kinimang Catholic Church. So, kining Catholic Church mo angay hiusahan na to. Kay mao ni ang tinuod gi-commission ni Jesus Christ. Muna, bantay mo ang nagtanaw ng video. Bisan pag nagtudlo og Biblia, pero kanang pundok, dili si Kristo mo'y gasugod, ana. Dili na mao ang angay usahan. Bisan pag unsa kanindot ng mga interpretation nila. Ano man, basahan ninyo ang 1 Juan 2:18 ug 19. 1 Juan o 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Kung unsa kuno tong gisugdan ni Kristo, dito ta magpabilin. Dili ta mo biya nga maghimo taglaing mga grupo dili. Basahan ninyo 1 Juan 2:18 ug 19. Kadtong gisugdan ni Kristo nga nagpadayon, ingon si John, kadto ko nung nibiya, dili isipon nga tinuod sakop. Kay ang tinuod sakop magpabilin. Mura man ko nagkaminiyon nga, bisan pag mga problema ang mag-asawa, dili gid magbulag. Sa kasakit ug sa kalipay mag-unungay. Ang iglesia po nang gitukod ni Kristo, naman ni mga pagsulay, kay daghan na may yawa gud. Naa po ni mga problema. Pero wala ta sugo nga biyaan na to ni. Tungod sa problema, parehas na gyapon sa pamilya. Ingon na. Kay gapadayon man din. Nya, ang nasakit pag yun, kay kadtong mubiya kuno ani, tagog Antikristo. Natingali mo, ingon mo nga, manong Antikristo man, gatuo mo kung Kristo, natuo mo kong Bible. Nahimo kang Antikristo indirectly, tungod kay nibiya ka. Kay ang tinuod sakop, di man yun ang mubiya. Di ba? So ito pa, ang imong pagka-Antikristo, gitawag og indirect. Kaya wa ka maguna-una nga Antikristo ka. Pero ang imong action, matawag kag Antikristo, kay nibulag man ka. Kay ang tinuod Kristiyano go, dili yun mag-antay. Sa ito pa, makighiusag yun sa tinuod. So kung mubulag ka, so nahimo kang antay. Siguro sa una-una, dili ka antay kay nahigugma ka ni Kristo, nagtuka sa mga pulong. Pero ang imong buhat kay nibulag man ka, sa ito pa, ang imong action mo ay nakapaantay nimo. Anti-Christ ka in the sense nga tungod kay nabulag ka. Anong itulag? Indirect kay wala nimo ginawa na kay siguro imong pagtuo nga napagyapon kas tinuod. Barabag si San Pablo ba nga kadtong wala pa siya makabig, iyang gilutos ang gisugdan ni Kristo nga iglesia. Then giingnan siyang Kristo. Saulo pa man to sa dihang wa pa siya tawag kag Pablo. Saulo, nganong imo kong gilutos? Di ba, nalibog si Saulo? Okay? Niyo, wa man ko maglutos. Imong matinumanon galing ko kay ang iyagong pagtuwa, niya Judaism pagyapon, itong karaan. Itong gilutos niya, kaya biniyag siya mo'y sakto. Nagtuo siyang sakto siya nga siya mo'y nagsunod sa tinuuan yun sa Diyos, katong Judaism. Kung amin siya ka, huna-huna nga, nanay Kristyanismo, nga dito na punta, biyaan tong Judaism. Muna nga, sariyang wala pa niya madawat ang Christianity, gidipinsahan niya ang Judaism. Muna kadtong musunod sa grupo ni Kristo, iyang lutuson. Muna pag-ingon ni Kristo niya nga, Saulo, nganong imo kong gilutos? Wala na sa una-una ni Saulo nga iyang gilutos ang Ginoo. Kaya ang gilutos kadto mang iyang grupo nga gisugdan ni Kristo sa kahibalong gisugdan na itos Ginoo. Gitawag niya bakak tong grupo nga mo may correct na kay biyaan man tong daang kasabutan nga Judaism kina na may Christianity. So muto example nga si Pablo gilutos niya ang gisugdan ni Kristo nga wa siya kahibalo nga gilutos diyan niya ang tinuod katawhan. Muto gitawag indirectly galutos siya sa iglesia nga bag-ong gisugdan ni Kristo. Nganong mayon tag indirectly kay wa siya gauna-hunaan nga tukod sa Ginoo tong iyang gilutos. Wala kay nagtuo siya nga ang insakto kato pagyapong Judaism nga iyang gidipinsahan. Sumunod siya nga gilutos niya ang grupo nga bag-ong gisugdan ni Kristo indirectly. Sa to pa matawag sa bag-anis, may pagka-anis mistake. So murag dili siya guilty ato. Ipahibalo lang siya nga imo kong gilutos Saulo indirectly, honestly. Kay sabto na to morally dili man to
guilty si Saulo ato. Morally kung i-interpret kaya mo siya kabalo. Kaya niya correct siya, di ba? So, hindi siya guilty kung inanao na to pag-interpret mo gamit ang moral principle mo, moral philosophy. Gawas kung kahibalo na si Saulo atong higayuna nga tinuod tong iyang gilutos mo na to ang tinuod nga gitukod ni Kristo, gitukod sa Dios. Then iyang yung gilutos bisag kahibalo na siyang sayop siya, diya siya mag-guilty. Pero undangan sa nato na ning tapuson. Sumaw to mga igsoon. Ang black voting sa Iglesia ni Kristo sa pagtapos maingon ko. Ibutang ta maayo na nga sistema sa election. Granting without admitting. Dili po na angay hiusahan na naman. Kay kana nga role, ang gahimo ana nga role, ang gasugo ana nga role, walay authority. Kinsa may gabuot-buotan na. Ang mga ministro or mga sanggunian ba na or kinsa nang magbuot diha, kinsa ilang mga leader diha. Wala sila authority tungod kay dili man kanang ilang grupo, dili man na ang gisugda ni Kristo. Ang gisugda ni Kristo mao ning Roman Catholic Church. Mga apostol, dayon Roman Catholic Church ang nisumpay kay mo man ang sumpay. Gitawag man siya Roman Catholic Church. So, kung mag-eleksyon, wala nag-impusar ang mga obispo black voting. Ang ilang panglantaw na dili na maayo kay election god ngano mang pilar ang katawo magbuot. Diba? Idikta sa mga sakop. Ang ideal ang sa pamaagi sa mga obispo nga wala ta gawngi, wala ta diktahi sa atong labaw. Nga libre ta kay pwede naman ta makapili og maayo nga naman. Kay ang simbahan mohatag man og kanang guidelines nga unsay angay butahan. Bisag dili magisgot og ngalan mingon lang kinahanglan mahigugmaon sa Ginoo. Dili oppressive kanang buutan usa pa nang mga qualification maayo diha. Mura na role ingon sa mga obispo. So bisan pag ang obispo dili maghisgot og ngalan kinsa ang butahan, so kung naay mga kandidato dito nga natunong ato bisag wala ta mag-istoryahanay nga siya atong gibutahan, magtaklo mag-usa gihapon tagbutar niya bisag wa ta magtabi nga mauto siya. Nga naman kay kung ang iyang kinaiya, kung ang iyang talent isip politiko na nitakdo atong kanabang guidelines ng gitudlo sa atong simbahan, di bisag wala ta magkahibaw-an na nga mao dito atong gibutuhan, nag-usa gihapon ta niyag boto kay nitakdo man ang iyang pagkasiya sa guidelines nga giingon sa simbahan without naming sa name sa candidate. Nindot pa kay kita gyud atong kaugalingon gyud mo'y namili, dili kay pipilar ka tao. Diktadorya man na. Di ba? Mingon sila, wala din mo nag-usa. Nag-usa ming mga Katoliko sa pagsunod sa pamaagi nga gitudlo sa mga obispo. Nga wala min nila hikawi sa among pagpili. Eleksyon gud. So dili nila matawag nga wa mi gausa. Siguro wala min nag-usa mga Katoliko sa pagboto kinsa ng tawhana. Pero gausa mi sa sistema nga gitudlo sa simbahan. Wala man gitudlo po sa Biblia nga kung mag-eleksyon kinahanglan jud magparehas gyud tag nay mo dikta nga o kinsa may inyong leader diya mo dikta nga kana siya din idikta rin. Wala man. Then ang wala na ko maisguti ani sa sunod na lang po dayon no mga igsoon. Kay wala po ko gahimog outline. So hangtod sa sunod higayon kini si Silbert Tundoyano Senior alias Veritas sa ngalan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.